Good day, si Kuya Mark ito. Nalilito ka ba minsan sa iyong pagpipilian o gagawing desisyon? Ano kaya ang mas makabubuti? Alamin natin yan sa pagtatalakay natin sa moral theory ni Lawrence Kohlberg. Si Lawrence Kohlberg ay isang American psychologist na kilala sa kanyang maimpluwensyang gawain sa larangan ng moral na pag-unlad. Ang pananaliksik, dissertation o PhD thesis ni Kohlberg ay nakasentro sa pag-unawa kung paano pinauunlad ng mga individual ang kanilang moral na pangatwiran at ang stages na kanilang pinagdadaanan habang sila ay umuunlad sa kanilang moral na pag-iisip. Ang Kohlberg's moral theory ay may 6 na stages na nagbabalangkas sa pag-unlad ng kognitibo at moral ng mga individual mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang teoryang ito ay labis na naimpluwensyahan ng cognitive theory ni John Piaget at ang mga ideyang philosophical ni Immanuel Kant. Ayon sa ginawa niyang moral dilemma story, a woman has cancer and her doctors believe only one drug might save her. This drug had been discovered by a local pharmacist and he was able to make it for $200 per dose and sell it for $2,000 per dose. The woman's husband, Heinz, could only raise $1,000 to buy the drug. He tried to negotiate with the pharmacist for a lower price or to be extended credit to pay for it over time. But the pharmacist refused to sell it for any less or to accept partial payments. Rebuffed, Heinz instead broke into the pharmacy and stole the drug to save his wife. Kohlberg asked, should the husband have done that? Napansin ni Kohlberg ang iba't ibang responses mula sa kanyang mga research participants. Napansin din niya na magkatulad ang responses na ito ayon sa pangkat ng edad. Heinz should steal the drug and not to go to prison. Heinz should not steal the drug since he would be breaking a law. Heinz should steal the drug and accept any prison sentence. Mapapansin natin na ang moral theory ni Kohlberg ay mayroong 6 na stages at 3 levels. Pre-conventional level. Ang moral thinking ay naaayon sa kahihinatnan ng iyong aksyon, maaaring makatanggap ka ng parusa o gantimpala. Ang moralidad ay kontrolado ng factors na nanggagaling sa labas. Ang mga panuntunang ipinataw ng mga otoridad ay sinusunod upang maiwasan ng parusa o kaya naman ay makatanggap ng mga gantimpala. Stage 1. Toddler to 7 years old. Avoiding punishment. Ang pag-uugali mo ay tinutukoy ng mga kahihinatnan. Ikaw ay sumusunod upang maiwasan ang parusa. Sa Kohlberg's moral dilemma, dapat hindi nakawin ang gamot. Si Heinz ay makukulong at mapaparusahan. Ayoko ng gulo. Ayokong paluin. Sa stage na ito, nais mong makaiwas sa anumang parusa. Aayaw mong maparusahan, masakit iyon physically, emotionally. Ibinabatay mo ang iyong mga desisyong moral sa takot na magkaroon ng gulo o makatanggap ng parusa. Stage 2. Preschool to school age. Pleasure orientation, aiming at reward. Ang pag-uugali ay muling tinutukoy ng mga kahihinatnan. Nakatuon ang individual sa pagtanggap ng mga gantimpala sa personal na pangangailangan. He scratches my back, I scratch yours. I want a reward. Sa stage na ito, ang iyong aksyon ay naayon sa pansariling interes at katumbasan. Gusto mo ng pabuya. Gumagawa ka ng mga moral na pagpili at desisyon dahil nakikinabang ka o nakakatugon ka sa kanila mga agarang pangangailangan. May reward. Sino ang aayaw ng reward? Conventional level. Ang pangangatwiran o reasoning ay pinangungunahan ng isang pagnanais na umayon sa mga inaasahan ng iba o ng lipunan. Ito ay pagsusumikap mo upang tanggapin ka ng mga tao sa iyong paligid. Ang pagsunod sa mga patakarang panlipunan ay nananatiling mahalaga para sa iyo.
Ikaw ay nagsisikap na suportahan ang mga alituntunin na itinakda ng iba sa lipunan tulad ng iyong mga magulang, nakatatanda at ng pamahalaan upang makuha ang kanilang pag-aproba o upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Stage 3. Projecting good boy and girl. 7 to 12 years old, approval from others. Ang pag-uugali ay tinutukoy ng panlipunang pagtanggap. Nais mo na mapanatili o makuha ang pagmamahal, pagtanggap at pagsang-ayon ng iba sa iyo sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao. He should not steal the drug, others will think he is a thief. I want to please somebody. Sa stage na ito, ikaw ay naghahanap ng pag-apurba at pagtanggap mula sa iba. Sinusunod mo ang mga pamantayan at tuntunin sa lipunan upang makuha ang pag-apurba at pagtanggap sa iyo ng lipunang iyong kinabibilangan. Stage 4, 10 to 15 years old, complying to law and order. Pagsunod sa mga batas. Ang masidhing pagsunod mo sa mga patakaran at batas sa lipunan ay tumutukoy sa iyong pag-uugali. Isinasaalang-alang mo na ngayon ang mas malalim na pananaw, ang mga batas ng lipunan. Naniniwala ka na ang mga tuntunin at batas ay nagpapanatili ng kaayusan sa lipunan na nararapat pangalagaan. Sa naturang moral dilemma, hindi dapat nakawin ng gamot dahil hindi nararapat at hindi ito ayon sa batas. Maharap siya sa pagkakasala. Sinusunod ko ang mga patakaran. Sa yugtong ito, ikaw ay nagkakaroon ng isang malakas na pakiramdam ng tungkulin at responsibilidad sa lipunan. Post-conventional level, self-directed moral principles. Ikaw ay kumikilos, nag-iisip at may pananaw na lampas sa pananaw ng nasa iyong sariling lipunan. Ang moralidad ay binibigyang kahulugan sa mga tuntunin na abstract na mga prinsipyo at pagpapahalaga na naangkop sa lahat ng sitwasyon at lipunan. Sinusubukan mong kunin ang pananaw ng lahat ng individual. Stage 5. Living in justice and the spirit of the law. 11 years old and above. Nababatid mo na habang ang mga tuntunin o batas ay maaaring umiral para sa ikabubuti ng pinakamaraming bilang o good of the greatest number, may mga pagkakataon na ang tuntunin o batas na ito ay taliwas o dihado ang isang partikular na individual. Halimbawa, sa moral dilemma, ang protection of life ay mas mahalaga kaysa sa paglabag sa batas laban sa pagnanakaw. Kinikilala mo sa stage na ito na ang mga tuntuning moral ay maaring ayusin sa mas makabuluhan at higit na nakabubuti. Pinapalagan mo ang mga individual na may karapatan at maaring hamunin ang mga batas na sa tingin mo ay hindi makatarungan. Stage 6. Abiding in universal principles. Sinasabi na bibihirang individual ang nakararating sa stage na ito. Maaring maituring natin na nasa stage na ito ay sila Aristotle, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Kohlberg, Piaget, Gilligan o ibang mga gumawa ng moral theories. Sa stage na ito, ikaw ay nakabuo ng sariling hanay ng mga alituntuning moral na maaari mong gamitin at hindi maaring naangkop sa batas. Nag-iisip at gumagawa ka ng prinsipyo na naangkop para sa lahat. Gumawa ka ng sarili mong personal code of good character at sinusunod mo ito. Ito ang pinakamataas na antas ng moral na pag-unlad ayon kay Kohlberg. Sa stage na ito, ikaw ay ginagabayan ng sariling hanay ng mga alituntuning moral na may malalim na pinangahawakang etikal na mga prinsipyo at pagpapahalaga na maaring humalili sa mga patakaran at batas ng lipunan. Kumikilos ka ayon sa isang pakiramdam ng universal na katarungan at etikal na tungkulin. Kapansin-pansin sa nabuong framework o stages ni Kohlberg, ang stage 1 at stage 2 ay nakapaloob sa pleasure factor, avoidance of pain, maximizing pleasure. Social factor naman sa stage 3 and 4 dahil sa pagsusumikap na isang individual na maging fit
sa lipunan na kanyang kinabibilangan. Samantala, reason factor naman sa stage 5 at stage 6 dahil isinasaalang-alang na ang wastong pag-iisip tungo sa mas higit na patas at makabubuti sa buhay ng tao. Ang teorya ni Kohlberg ay naging maimpluwensya sa larangan ng psikolohiya, edukasyon at etika. Ito ay ginagamit upang maunawaan ang moral na pag-unlad ng mga individual sa iba't ibang kultura. Ito ay ginagamit din upang malaman ang mga kasanayang pang-edukasyon na naglalayong itaguyod ang moral na pangangatwiran at etikal na paggawa ng desisyon. Gayunpaman, ang teorya ni Kohlberg ay nahaharap sa kritisismo para sa mga pagkiling sa kultura at kasarian. Umaharap din ito sa kritisismo dahil sa pagbibigay diin nito sa abstract moral na pangatwiran na maaaring mapinsala o madawit ang emosyonal at panlipunang aspeto ng moralidad.